Hello mga ka-farmlat, it's me again Olive dito po sa Greenfield Realty. Bali, welcome po sa panibagong vlog na naman namin for today. And for today's video po, nandito po ako ngayon sa Santa Elena, Cam Norte, kung saan bibisita po ako ng isang property medyo maliit lang po yung cut po. At the same time, napakaganda nitong property na to kasi pagbungad pa lang namin, makikita po natin yung mga karamihan ng niyog niya. So, sure po itong property po na to, may return income po agad tayong aasahan. So, tara, ikutin po natin itong property na to. Bago po tayo magsimula mag-ikot, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa ating mga properties na i-vlog po. So tara, let's go. Ayan, medyo pumasok-pasok po tayo ng pinaka-property po. So dito po sa part na to, may nakatayong bahay. Ayan. And then yan po yung pinaka nag-aalaga po ng property. So kaya po mapapansin po natin yung pong property ay medyo malinis po siya. Ikutan muna natin tong pinakabungad. Ganda. So yan, bali umakyat po ako dito sa may pinaka medyo mataas na part po. Pero pakita ko sa inyo yung pinanggalingan ko. Bali doon po ako galing sa may kubo na yan. Medyo umakyat ako ng konti rito pero napaka-gradual naman. So kaya-kaya namang akyatin. Kagandahan itong property na to, medyo slope siya. So hindi siya mahirap akyatin, hindi siya mahirap babain. So napaka gandang tayo din ng lupa. Dun sa mga naghahanap ng ayaw naman nung 100% flat. So yung gusto nila ay medyo maalo na yan. Ito yung marirecommend ko sa inyo. Maganda yung pinakatayo niya. Dito mapifeel yung meron kang mga overlooking na makikita. Ayan. And then ang kagandahan to, talagang na-amaze ako, napakaraming niyog. Ito po ay maglalaro sa 900 kapuno po ng niyog po. So talagang punong-puno siya. Tara, ikot pa tayo. Ang ganda ng view. Wow, naka-amaze. Ganda. Grabe. Medyo nag-ikot-ikot pa po ako ng property po. And then explain ko lang po about dito sa mga niyog na to. Kagaya po ng nasabi ko, ito po ay nasa 800 to 900 kapuno ng niyog. Bali ito po ay tatlong klase po yung ginagawa po ni owner po dito. Pag medyo mababa po yung bentahan po ng niyog, so mumura po sila kung tawagin. So sa ngayon po, puro mura po yung kanilang halos ginagawa. So ito po ay kumikita ng nasa 15,000 daw po every 45 days. So pag naman daw po medyo mataas daw po yung niyog o yung lukad na tinatawag, yun daw po ay halos nasa 20,000 yung kinikita. So minomonitor po kasi nila yung mga pagtaas at pagbaba po ng presyo ng niyog. So kung saan po mataas, doon po sila kopras po, or pwedeng mura or pwede pong niyog na o yung pinakabuo na po yung kinukuha po nila. And then kagandahan po ng niyog na to, ang babata pa niya. So medyo matagal-tagal pa po yung pakikinabangan po natin to sa dito sa property po na ito. Lakad pa tayo. Bali tayo po ay TCT title, and then kagandahan po nito, buhay po si owner. Ganda, punong-puno talaga siya. And then tayo po ay may source po ng tubig. So sa pagpasok po natin dito sa property, sa bungad pa lang po, meron na po tayong nakitang parang mini sapa. So pwede po talaga tayong magtanim
kasi may pagkukuhanan tayo, may source tayo ng tubig. So kung makikita nyo po yung parang pinakaguhit na yan po yung parang pinaka mini sapa na nandun sa may unahan pa ng property. Kagandahan po nito, may overlooking tayo, oh. Ayan. Feel na feel mo talaga yung pagka-farm niya kasi yung tayo po ng lupa ang ganda. Ayun, no, feel na feel nilang magpahinga dito sa may bandang taas. So kayang-kaya ko naman pong ikutin, talagang hindi naman siya ganun kataas. So gradual lang po yung pagka-slope natin, naman tayo sa may mga kumpul-kumpul na puno ng saging po, So yan, ang dami. So ina-explain po ni Kuya habang nakatambay po kami dito sa may pinaka-gilid. Bali po ang sabi po niya, yun pong naka-green po na yun. Bali po ito daw po ay hindi minumura. Yung parang kinokopras lang kung tawagin po yung normal na ginagawa po sa isang farm lot. Bali ito daw po ay kumikita ng nasa 25,000. So sa ngayon po kasi mas gusto ng may-ari na muraan. So kagaya po na nasabi ko, nagbe-base po kasi siya kung saan po medyo mataas yung bentahan, kung sa mura or sa kabuo po Pero kagandahan po, dire-diretso pa rin po yung return income nitong property na to. And then kagandahan po, ang ganda talaga niya kasi ang linis. And then ito po ay pinaka bungad po ng Santa Elena. Bali ito po ay dating Kalawag po, Wow, nakaka-amaze. Ang sarap ikutin kasi ang linis niya. And then semi-slope lang siya kung tawagin So ang ganda. Wala ka na halos paglalagyan ng niyog kasi punong-puno na po siya. Lakad pa rin tayo. Bali dito po sa part na to, kaya meron tayong mga ilang puno po ng dalandan or dalanghita. And then meron po tayo ditong 30 kapuno po ng Gemelina po, Punta tayo dito sa mulong. And then marami po rin akong nakikitang mga hardwood. Ito hindi ko alam, hindi ako familiar kung anong puno ito. Ikutin pa rin po natin. Feel na feel ko mag-ikot. Ang sarap ikutin kasi bukod sa malinis nga po, gaya ng nasabi ko, nakaka-amaze kasi malilibang ka mag-ikot sa dami ng makikita mong mga tanim. Ay, daming dalandan dito. Yan, Dito puno pa rin ng saging. Parang sa part na to, sagingan naman siya. Dami ding dalanghita doon, Ganda. Ito po kagandahan sa isang property kung sakali pong bibili po kayo, malinis nating nabibisita. So mas nakikita po natin yung pinakatayo po ng property. Nakikita natin or lumulutang po yung mga nakalagay sa property. Kagaya nito, kitang-kita po natin yung mga dalanghita niya, yung mga saging niya. Ayan.
Ayan, bali tinuturo po sa atin ni guide kung saan pa po yung... Saan pa? May overlooking daw, tanawin natin. Saan Kuya Eman? Pag naalis yung mga nyug na. Baka dagat-dagatan yan. Hindi, dagat talaga po yun. Dagat yan ang Basyad, Tampos. Ah! Oo nga, no? Ano pong dagat yan? Dagat po ng Santa Elena. Ay, oo nga, tanaw nga. Lalo siguro sa banda doon, medyo mataas. Ayan, kita-kita dito. Lawak. Ayun. Oo nga. Kami, baka lampas na kami. Yan, kita po natin yung pinakadagat. Abot pa doon? Ah, malawak pa! Malawak pa pala. Abang ko baga doon sumahay. Sabi ko yung punto. Ako'y nagtataka rin. Marami palang bato dito. Ito ang gusto mo. Ah, oo nga! Overlooking po, ano? Tanaw mo yung kabila na yan. Dagat ng Santa Elena. Ganda, no? Tanaw na tanaw yung dagat, oh. Kitang-kita rin. Yung may tinistis doon di Milena, hindi nasakop. Ayun o. Ganda po ng overlooking natin. Hirap pagitan. Kuya Eman, ayun palang pagitan o. Di Milena yun. Ganda ng view. Anong dagat yan? Basyad. Basyad. Tampos. Sakop na yung Santa Elena. Ganda. Maganda magbahay dito, oh. Ito yung part na hindi masyadong malinis, ano? Sakop pa to? Oh, abot lang po ma'am doon sa ano. Pagitan. Ano po? Di Milena na yun. Road po dyan. Ah, dito? Yan ang daan. Nung So may market road daw pong binubutas dyan. Farm to road market, ganon. Barangay Road. Saan ko barang ano? Matagal na yan, hindi. Dinuldoser na ito noon, napabayaan ulit. Diretso ito dun sa amin ay. Diretso. So yan po yung ano, yun pong gagawin barangay road. Ah, okay. Sadyang ano yung barangay road, inusap lang baga paring natin ni na Paragos, kaya dun napadaan. Pero ito po nakapropose din. So yan po, bukod dun sa dadaanan natin na right of way, meron po palang nakapropose dito na as barangay road, yung farm to road market na tinatawag po ano. So ito po yun. Saan Kuya Eman? Itong bakanting ito. Itong mga walang tanim. Umikot siya sa bundok. Wala siyang dinaan ng ano, kaya doon yung itinuro ko kanina. May butas na ron ay. May butas na doon. Ah, binubutas na rin po. Doon na simula sa kalsada, ano? Doon. Nabutas na po ito noon, ay napabayaan lang uli, kaya nagkagayan. Okay. Ayan, bali gumilid naman po ako ulit ng kabilang side dito sa may right side ko po, ano. So may overlooking na naman akong nakikita. Ayan, pakita ko lang sa inyo. So ganun pa rin po, punong-puno pa rin ang niyog, pantay-pantay, and then kagandahan, talagang bawat sulok po ng property na ikot ko kasi sobrang linis niya. So hindi siya ganun kahirap ikutin. Ganda, ganda ng view. Amaze ka talaga. Lapit tayong konti. And then mamaya papakita ko po sa inyo yung pinaka right of way po niya, ano. Bali tayo po ay nasa 800 meters lang po. Tayo po ay lalabas na ng National Road. So wala pa po tayong 1 kilometer, nasa National Road na po tayo. And then yung pinaka daan naman po niya, okay naman po. So may part na cemented, may part na hindi. Pero mas malaki na po yung portion na semento na po, ano. So mamaya papakita ko po yung right of way. Bali napakaiksi naman po, yun po ay maglalaro lang nasa 40 meters po yung pinakadaan po natin. So okay naman siya kasi kapantayan naman halos. Dito lang sa may pinakabungad medyo nag-slope. So tatambakan lang po natin ng konti yun. Makakapasok na po yung ating 4 wheels.
tayo. May papakita ko po sa inyo yung bahay na kasama po sa bentahan. Doon po bali nakatira po si caretaker po So yan naman po ay may usap na po sila na talagang ito po ay binebenta. So okay naman po sa kanila. So hiling nga po niya sa amin kanina habang nagkukwentuhan kami kung sakaling mabibili po itong property na to, pwede po siya na lang po ulit ang maging tagapag-alaga. So sa akin naman po, pwede po kasi talagang nakita ko po yung property kung gaano niya inalagaan yung property. Bali, lapit muna po ako dito sa may pinakabungad ng property po Bali, kasama na po yan sa bentahan. And then yan pong bahay na yan kung saan nakatira po si ating caretaker po So naggawa-gawa siya ng garden dito. Hello, Nay! Videohan ko lang po. Videohan ko lang inyong napakagandang garden. Pa? Apo. Ang ganda naman ang garden nyo. Okay yung bahay nyo Kasi may bahay na nakatayo. Kasi may alagaan po sila ng baboy doon. So magandang idea rin po kung ito po ay medyo malayo sa kabahayanan. Doon pa po kasi sa may bungad doon yung may mga bahay. And then ito po ay solo property po na nandito sa area na to. So pwede po tayo mag-alaga po ng baboy. Alin po? Ito po kasama pa. Hindi na po. Okay. Ito po. Yan, bali labas tayo ng property para makita po natin yung pinaka right of way na sinasabi ko sa inyo para may explain ko rin po Yan, labas tayo ng property. Ganda. Pagka ganitong kaganda yung property mo, feel mo talaga yung probinsya. So yun na po yung pinaka right of way po natin. Bali dito po magsisimula yung property. Bali yung nilalakaran po nila is right of way na po. So mamaya papakita ko sa inyo yan. Papakita ko po na pwede pong pumasok si 4 wheels po dito. So tara, let's go. So ayan po, bali nandito ako sa may pinakaunahan ng property kung saan nakakita po ako ng running water. So ayan po yun So yan po ay hindi naiigahan. Ayan. And then kagandahan, nandito siya sa loob ng property. And then ang linaw And konting hukay lang po dyan. Mabalong yan ng napakaganda. Pwedeng-pwede na po nating pagkuhanan ng pandilig sa ating mga pananim. At pwede din maligo dito. Kaya lang medyo siya. Ayan, yung parang nadali dun sa mga bato. Pero ang linaw. Wow, lamig ng tubig. Yan, bali na dito po siya sa may pinakaunahan po ng property po Ang ganda. Ayan, bali lalabas na po ako ng property and then papakita ko po sa inyo yung pinaka right of way na sinasabi ko po sa inyo. So yan naman po ay kami naman po ay pag nagbenta po ng property na may right of way, kami po ay nakikipagtulungan po sa right of way. So ina-assure naman po namin na talaga pong magkakaroon po kayo ng right of way kasi yan po ay kasama po sa magiging transaction po natin.
So magiging black and white naman po yung magiging usapan po natin about sa right of way. Ayan, ito po yung pinaka right of way na po niya. So ilang step lang, ayun na po yung motor namin. Ayan. So napakalapit po niya sa Barangay Road. So lakad pa rin tayo para makita natin. And ang kagandahan, katulad ng nasabi ko, ayan po pasok na pasok po yung 4 wheels natin. And then, kagandahan din po nito, kapantayan po siya halos. Slope lang ng konting-konti. And palabas na po ako ng pinaka right of way. Ito na po yung pinaka Barangay Road po. So yan, meron na kayong kapitbahay dito. Ganda ng house. Hi, man. Ay. Yung Manuel Aguilar daw, Ayan na po. Oo, nakablock. Ayan po, bali dito po yung pinaka road po natin. And then kagandahan po nito, may line na po tayo ng kuryente. Ayan, may source tayo ng tubig. And then may signal po yung phone natin. So kompleto po itong property na to. So ayan po, kung sakali magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo na po kami message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. At kung sakali po meron po akong hindi nabanggit about sa property na to, meron po kaming description sa baba. So pakiclick na lang din po iyon. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So ayan po, pa-reserve na po kayo. Thank you po and thank you for watching.